Sa gitna ng issue sa budget insertions na nagre-resulta sa flood control scandal, naniniwala ang ilang senador na wala namang masama sa pagkakaroon nito basta't magagamit ito ng tama. Ngunit kung si dating Department of Finance Secretary Benjamin Diokno raw ang tatanungin, madalas na walang napapala mula sa mga budget insertions ng Kongreso at madalas pang nagiging ugat ng korupsyon sa gobyerno. Nagbabalik si Criza Lopez para sa detalye. Batay sa 2025 National Expenditure Program, nasa 158.6 billion ang nakalaan na pondo para sa unprogrammed appropriations, ngunit tumaas ito sa 363.4 billion pesos sa 2025 General Appropriations Act, kung saan natagpuan ang ilang mga pondo na ginamit ng ilang mga individual na sangkot sa konstruksyon ng mga ghost at substandard na flood control project. At ngayong deliberasyon na naman ng pondo para sa fiscal year 2026, iginiit ni former Finance Secretary Benjamin Diokno na marapat lamang na ipakita ng mga mambabatas sa publiko na handa silang ipasa o isabatas ang pondo para sa 2026 nang walang anumang insertions. Para kay former Finance and Budget Secretary Diokno, itigil na lamang ng Kamara at Senado ang investigasyon kaugnay sa anomalya ng flood control projects. Tutukan na lamang ang pagbusisi sa pondo ng bawat ahensya para sa 2026. Anya, patunayan ng mga mambabatas na naiiba ang ika-20 Kongreso sa nakalipas na Kongreso. Tapusin ang deliberasyon at isabatas ang pambansang pondo ng walang insertions sa unprogrammed appropriations. Sa tingin ko, ang patunguhan natin dapat stop na lahat yung mga investigasyon. No? If they want to have their act of contrition, yung mga congressman at senador, ipasa na lang nila yung 2026 budget. Kasi ngayon nakasalang na yun, di ba? Pakita nila na itong kongreso na ito ay iba sa mga nakaraang kongreso. Ani Diokno, kadalasang nauuwi sa wala, sa korupsyon at sa delay ang pagkakaroon ng insertion sa mga pambansang pondo. Inilarawan niya ang malaking pondo na nakalaan sa unprogrammed appropriations bilang kawalan ng disiplina sa pananalapi. Binigyang diin niya na ang pambansang budget ang may pinakamalaking epekto sa bansa bilang batas. I'd like to say na yung budget is the most consequential piece of legislation na inaasahan sa Kongreso. Batay sa datos na iprenesenta ni Diokno sa Media Forum sa Manila Prince Hotel, habang ang Department of Public Works and Highways ang dahilan ng malaking pagbabago sa pondo ngayong 2025, higit naman itong pinahirapan ang Department of Transportation. Sa nakalipas na 3 taon, binawasan ng Kongreso ang pondo ng DOTR at inilipat sa DPWH. Unang-una, binawasan nila ng katakot-takot ang budget ng DOTR. Okay? Alam mo yung anong ginagawa ng DOTR? Ito yung mga long-term projects, mga subway, light railway system, mga ganyan. Yun napaka-importante nun eh. Halimbawa niya ang proyekto ng DOTR na subway na malaki ang pakinabang sana sa pampublikong transportasyon. Ngunit tumagal ang konstruksyon dahil sa kakulangan ng budget. Yung subway, inaasahan natin na sana magawa na yung subway. Hindi, kasi pinagpiestahan nila yung budget ng subway. Hindi naman gumagalaw yun. Kinuha ng Congress, pinagpiestahan nila, ginawa nilang mga proyekto. Dagdag ni Diokno na ang layunin ng Bicameral Committee ay para magkaroon ng iisang bersyon ang mga budget ng mga ahensya, ngunit dito marahil nagaganap ang mga insertions. Gayunpaman, nilinaw ni Diokno na may iba ring insertions sa mga program projects. Matatandaan na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, nakita ang insertions ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na tagpuan ang 355 infrastructure projects sa regular program ng 2025 GAA, habang sa unprogrammed funds sa ilalim ng 2023 GAA nakita umano ang 600 million pesos na para sa flood control project sa Bukawe, Bulacan na proyekto ni Joel Villanueva. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.